Okay. So Yes, sir. welcome. So this is the vertical farming using RAS for crab fattening and crab trading. So here, we have two business models here. Number one, the crab fattening. Number two, the crab trading. Bakit nagkaroon tayo ng dalawang business model? Other schools or other people use only crab fattening. Tayo, we maximize our investment. Meaning, walang araw na hindi tayo kikita dapat. So, yun yung target natin. Hindi yung tulad ng iba na usually every 15 days lang gusto nila sila may pera. Tayo ang gusto natin daily. Okay? So now, tungkol sa ng training na to, this is the deep dive training for the mangrove farming using RAS or the recirculating aquaculture system. So before aquaculture started, yung RAS, 2016. So nag-start nito si Malaysia. Then other nearby countries, ginaya na yung aquaculture or yung recirculating aquaculture system. So we have five parts here. Number one, the anatomy of mangrove crabs. Number two, concept, the basic concept of RAS. Three, the vertical RAS by Villaorbe. Fourth, business opportunity. And fifth, the on-site visit. Okay? So here, part one. So mangrove crabs. So before, ang pangalan nila ay mud crabs. Pinalitan ito ng Technical Congress kasi medyo hindi maganda pakinggan na ang tawag ay mud crab tapos kakainin ng tao. So they changed it. So these crabs are crustaceans. They have a hard exoskeleton that protect their bodies. Belongs to the family of swimming crabs. These are commonly found in brackish water. Okay, please take note. Brackish water po tayo, not salt water. Rather brackish water. The brackish water, it starts 0.5 ppt, parts per thousand, up to um, 30 ppt. However, yung crabs naman natin, optimal na level dapat nila ng salinity ay starting 15 ppt up to 25 ppt. Ito po yung para sa ating mga crabs. Okay? They are also commonly found in coastal waters, mangroves, mudflats, and estuarine. They have ability to tolerate a wide range of salinities. This is also economically important and harvested for their delicious meat. So here in the Philippines, we are very blessed. Kasi we have the four types of crabs here. Number one, the Sila serrata. Number two, the Sila olivacea. Third, the Sila trancaberica. Fourth, the Sila paramomosain. But we will dwell on these two, the Sila serrata and the Sila olivacea. Bulik mud crab or the Sila serrata or yung tinatawag nilang king crab. Ang tawag ko naman dito, personally, ay money-making crab. Bakit siya money-making crab? Kasi number one, siya yung type of crab na mataas ang presyo. I don't know kung bakit mataas ang presyo niya, pero pag prinesyuhan yan, mataas. And of course, itong type ng crab na to ay merong sure buyers. Like the Chinese people, the exporters, the Koreans. So, I don't know kung anong meron sa mga type ng crab na to, bakit ito yung kinukuha nila, except the size. Okay? So, this is the greenish to greenish brown camouflage coloration of carapace and bluish tint on claws. So palatandaan natin, camouflage. So this is known for their big size and having a sweet meat. They're also fast growing, can grow bigger than 1 kilo. However, mabilis nga sila lumaki pero ang downside nila, they are sensitive. They prefer the salinity of 18 to 25 ppt. Okay? So next, the pulahan mud crab. So this is the reddish or reddish brown to dark brown color of carapace with red tint colored claw. Ang palatandaan natin dito ay red claw. So sila ang aggressive. So they're very aggressive. Pag sa pond, ang problema nila dito sa pond, sinisira nila yung mga dike kasi mahilig sila mag-borrow. Okay? Pagdating naman sa RAS, ang problema nito sa RAS, sinisira nila yung doors, sinisira nila yung pipes. So yan yung nagiging problema. However, they do not grow as big as serrata, around 700 to 800 grams lang yan. Then, they have a tougher meat and not as sweet.
Ang upside naman nila is they are not sensitive. And of course, found in lower salinity, 8 to 15 ppd. The Sinetrang Cabarica, it's the orange-brown carapace with claws that are dark brown or purple. Ito yung purple or violet, yung color ng claw niya. Can reach up to 1 kilo. The meat not as full as Olivacea, not as sweet as Serrata, but found in salinity 8 to 15 ppd. Sila para mumusain can reach up to 700 grams, least aggressive of all mud crabs. Meat is softest yet sweet but high in salinity 17 to 25. Okay, gets po tayo dito malinaw So here, bakit po natin kailangan aralin ang anatomy of mud crabs? Kasi there are some parts of their bodies that we will check to know whether it is full of meat or hindi po. Okay? So we'll start. So these are crustaceans. They have jointed limbs and well-developed sensory organs. Here, we have, this is our first consideration to check whether or not the crab is full or not. Okay? Number first natin, carapace It's the outer shell that covers and protect the cephalothorax, the head and the thorax of the crab. So, nakikita niyo itong drawing ko na to, circle na to. Itong 2 points, okay? So, patulis yan. So, ngayon, under that one, pwede nyo siyang i-press. Okay? Yung gentle Mm. press lang. If hollow, meaning payat. Okay? Pagka matigas yon, meaning mataba siya. Okay? So, yun yun na. First consideration natin to, ha? Tinuro ba sa ito Okay. kanina, Angelo? Yes, sir. Yung sa side tsaka yung sa abdomen. Sige. So, dito mo tayo. So, carapace, yung sa side na yan, dyan po chine-check kung mataba o payat po yung alimango. Okay? So, claws. Two large claws at the front of the body used for capturing and manipulating prey. This will be our second consideration. Paano natin i-check to? Pagka bago ka pa lang, so kailangan tingnan mo din rin dun sa claws. Para malaman kung mataba siya, we will use Mm. cellphone light, or any light na malinaw, any yellow light. Tapos, ang gagawin natin, ididikit natin siya sa claws. Okay? For obvious reasons, pag tumawid yung ilaw or masyado siyang maliwanag, meaning payat. Pero pagka medyo dark or hindi makita yung ilaw, meaning mataba na siya, full of meat. Okay? So now, first consideration, yung carapace. Number two, yung claws. Now, to hold the crab. So, legs, 8 walking legs, 4 pairs, and the last pair aids in swimming. So, we will, here, dito lang po tayo pwede humawak ng crab. Okay? Itong side lang na to, itong swimming legs. Kasi this is the strongest part of their body. So, kahit bigyan natin siya ng pressure, hindi siya mag-self-mutilate unlike these three. Kasi pag hinawakan mo yan, i-self-mutilate nila yan eh. So, pag nag-self-mutilate sila, ang mangyayari dyan is price decreases. Gusto po ba natin yan? Siyempre, hindi, di ba? Yun ba, Okay? sir, reject na yun mga ano, pag ganun. Yes. Reject na yan, reject na yan. Ay, Sir Dale, traditional Chinese po sila? Ha? Traditional Chinese po kayo? Oo. Question, sir. Anong reason, sir, bakit yung green crabs ang mas gusto nyo compared sa red crab? No, gusto namin lahat king crab. King crab. Kasi po, Kasi malaki sila eh. 1 kilo ang kadalasan, 'di ba? Sabi ko, 'di ba, lumipat kami sa online selling, 'di ba? Ng mga pagkain. ah, So, bumibili kami ng mga crab na more than 1 kilo tapos ninuluto namin. So, lahat ng okay. customer namin gusto 1 kilo above. Anything below kahit na 950 kaagad yon, reject yon. So, tinitimbang namin muna, pinapakita sa customer. Tapos, pag Okay. nakita nila yung timbang na gusto nila yung timbang na yon, o sige, luto mo na yan. Okay, okay, okay. If we may know, sir, magkano ang per kilo sa inyo pagka luto na sa inyo? 2,000? Per kilo? Oo. Okay. So, ibig sabihin, mura yung nakukunan nyo ng crab, no? Pwede, pwede na.
Or Pwede mataba, o naman. hindi pa, o ano siya, hindi pa siya yung full, Hindi, hindi pa yung kasi kinukuha ko, for example, 1 kilo, di ba? oo. Ah, at best price, 800. So ibig sabihin, hindi pa totally mataba yun, no? Oo, parang gano'n siya. So pag tinimbang from the market, pinapatimbang ko sa kanila, snapshot, pag okay sa akin yung timbang, ipapakita ko rin sa customer na nag-order, di Okay. ba? Hindi, I Oo, mean, yung yes. quality ng crabs, okay naman. O So so-so far, lang. yes, oo. O Pero may BBR. pero katulad ng sinabi mo, 'di ba, yung kamay ilalagay sa ilaw, Oo. that is something new for Okay. me. Opo, At opo. na-encounter ko rin yun na umabot ng 1.2, pero yung niluto namin, nag-complain ng customer, sabi daw niya, wala daw laman. Okay, Ah, okay. So, ito payat. yung mga considerations na kailangan nyo pong matutunan. Anyway, nagulat lang Mm. ako sa price kasi sir, like Oo. last night, ang price ng 1 kilo and up is 2.4, ay 2.4 na sa exporter. Okay. Oo, so mataas na yung price ngayon. Opo. Mm-mm. Ayan, so sige, continue tayo, no? So next, abdomen. This houses the gill's reproductive organs and digestive system. So this is our third consideration to check whether or not it is full or not. So now, some people are checking or classifying the crabs dito sa triangle part na to. Okay? So, mostly, lahat dyan. Pero mali po yan. Huwag po kayo magpe-press dyan. Kasi madalas dito nagpe-press yung mga tao eh. Halimbawa yung mga classifier, bakit dyan ka magpe-press? For obvious reasons, ang itsura niyan ganito eh. Ganyan, tapos naka-cover lang yung abdomen na yan. So, for some reason, for obvious reasons pala, may space dito, di ba? So, pag prines Okay. mo yan, of course, lulubog yan. Wala namang laman dito, bakit nila pinipress dito, di ba? So, ang tamang pag-press po niyan, na kung malaman nyo kung mataba o hindi, dito sa may ab part niya, ito, yung six packs. Mm. Yung sa sides? Yes, kasi under that one, those are the meat or yan yung laman. Okay. Compare dito sa abdomen na ito yung itsura niya. Di ba? Mm. So, Mm. ayan. So, that's our third consideration to check whether or not it is full or no. So, ngayon, when in doubt, always remember, when in doubt, consider payat. Ibagsak nyo sa payat pagka nag-classify ka tapos in doubt ka kung mataba o hindi, ano mo siya, ipayat mo siya. Okay? So add more time pa ulit. So here, abdomen, dito natin malalaman also kung male or female yung crab dito sa abdomen. So yung tinatawag nilang bakla, this is also a female. However, that's the virgin female. Virgin female crab. So hindi pa siya ready to mate or hindi pa matured enough para makipag-mate. Okay? So mouth parts includes the mandibles and maxillipedes used for manipulating and consuming food. Eyes helps in detecting predators, prey, and potential mate. Antenna detects chemical cues in the water, assisting in food location and navigating the environment. Gills extract oxygen from the water. Etong gills, antenna, eyes, and mouth parts, ito naman yung mga kailangan mo i-observe or i-check pagka meron ka ng RAS system. You check, ito po yung mga palatandaan na dapat gumagalaw. Okay? To check kung buhay pa o patay na yung inyong alimango. Kasi hindi naman natin pwede ilagay yung kamay natin sa loob ng box basta-basta, baka masipit tayo, di ba? Next, hindi naman din natin pwedeng sundot-sundutin, baka ma-stress naman yung mga crabs. Okay? Mm. So, ayan po, i-check natin. Gumagalaw yan, para siya nagtatap slowly sa water. Parang ganun lang. Mm. Gumaganon-ganon lang sa water yan. Nagtatap-tap lang yan slowly. Okay? So here, compare and contrast. So we have two pictures. One female and one male. Question, on your, the male, sa male tayo mag-start. Yung male, what type of crab yung male? Serata? Kasi, Malaki yung claw. tsaka, Actually, yun lang yung sa akin eh. Malaki lang yung claw. okay, so serata. Correct, Ah, serata. Pero ang palatandaan po natin dyan ay yung camouflage. okay.
Kasi pag dinikit sa para mumusain yan, possible na magkaparehas kayo. Mm. Okay? Yung female naman, Sir Angelo, anong tingin mo? Hindi ko sir nasundan yung mga ano nila eh. Ah, so that's also bulik. Mm. Mm. Okay, bulik din yan. So here, the picture. So, as you can see, the Sila serrata medyo green. Para mumusain, light in color. Sila Olivacea ay red. Red color yan, red. Red. Sir, Tapos sa lang, may question. Is it yes. also possible sa supplier na bigay lang sa atin certain species lang? Kunyari, serata lang gusto ko, lagi yun lang ibigay mo sa akin. Pwede, sir. Pwede. Pwede yun. Pwede yun. Pero, ang downside lang nun is, medyo babagal yung pagpuno mo ng boxes. Mm, Oo, kasi alimbawa, when you're getting crabs from the hunters, for example, from the wild, so halo-halo siya, di ba? okay. So, Oo. kung mamimili ka lang ng puro serata, halimbawa, puro serata, tapos puro 1 kilo na payat, pwede, pero hindi mo siya matagal bago mo mapuno yung 50 boxes mo. Eh, ang kailangan Mm, nga natin is laging puno yung boxes natin. And of course, in a daily basis or every 15 days, dapat bumebenta tayo. Hindi tayo okay. makakabenta kung meron tayong bakanting box. Yung kada hantay dun sa mga suppliers natin. So, I suggest kung ano yung dumating, benta lang ng benta. Okay? Okay. Gano'n na lang po. So, para lang umikot lang. So, crab gender, ayan po, email. Bakla, ayun yung medyo malapad. Pero triangular din, the female, malapad na siya. Sir, Alright? question. Yes. Sa experience mo, ang sa local market, namimili ba sila? Parang, ay, hindi ko gusto to. Ibang species gusto ko. No. Kaya ako, ang target market ko is the retail. Okay? Mas Mm, gusto ko ang retail kasi yung retail hindi maarte yan. So kahit anong ipadala mo dyan, mm. okay lang yan. Kakainin at kakainin ng retail yan. Compared sa, alam mo, pag exporters ka, ihiwalay nila yan. Parang gine-grade din nila yon. Yes. So mataas ang grade ng serata or the king crab. So yun yung may highest price. Na susunod dyan yung red. Then the third one is the violet. Pero when you say retail, diretso na kaagad sa customer yun. Yes. End consumers kagad tayo. Consumer, okay, okay. Mm, Uh, pag business naman, well, some may namimili, some naman hindi. Pero mostly pagka-restaurants, ang gusto nila yung pula. Why? Bakit Mm, pula? Kasi hindi maselan yan, matagal mamatay. mm. Mm. okay. So So yun yung yung pula nakalagay rito, Olivacera. Olivacea. Okay. So yan yung Ah, gusto ng mga restaurant? yes, mostly. Except of course, except the Chinese restaurants, ha? Except the Chinese restaurants. Kasi pag Okay. Chinese restaurants, usually talagang bulik yun. Mm, Mm. okay. So, so halimbawa, yung mga, alam nyo ba yung ningnangan? Yung mga ningnangan, mga dampa, madalas yun, puro Dampa. Olivacea. Oh, Oo. dampa. Opo. Hindi kasi So maselan yan. ano lagi yung nasa dampa? Mostly po. Mostly. Yung sa Baclaran, ganyan din. Puro pula. Kasi nga, yan yung mga, dire-reject kasi minsan ng exporters. Ah, Okay. So, ayan po. So, next slide tayo ah. So, feeding and diet. These crabs are opportunistic omnivores, feeding on a variety of organic materials, including detritus, algae, small invertebrates, and occasionally small fish. Usually sa fish pond, ang pinapakain nila doon ay algae, lumot. Okay? Mm, Kasi magiging magastos for them para magpakain ng isda lagi. So, it's either algae plus fish. Okay? Tayo naman sa farm, pinapakain natin lagi small fish. Small fish, pwede like tamban. Kami sa farm, ito pinapakain namin tamban, kuhol, and oyster meat. So, ito, alternate to tatlong to pag kami po nagpapakain. So, we only feed them once a day. Once a day. sir, question. Yes.
Diyan ako nagulat kasi most ng mga na-research ko and na-attendan na ibang webinar, twice a day, parang 25% on the morning, tas double sa sa night. Gabi. Oh, Ah, susumbong kita kay Alvin. Susumbong kita kay 50 Alvin. pala, Message. 50%. Ay, ano ba? Basta Susumbong kita doble. kay Alvin. Mali, mali yung sinabi mo. Yun yung two views kami. Diyan kami magkaiba ni Alvin. Ah, Sir, Alvin, narinig ko din yan. Narinig ko din yan. Pag sa umaga, meron pa nga si daw oras, 9 a.m. daw na papakain. Tapos sa gabi, 7 p.m. no, for me mapapansin mo din sir eventually. So ako sila kasi that's sila yon. I mean, but yung sa akin, I followed the standard ng RAS Malaysia. Kasi doon ako galing eh. So doon ako sa kanila nag-training. So doon ako Okay. nag-intensive. So fina-follow ko yung standard nila. Pero pinag-usapan namin ni Alvin yan before. Sabi niya, ang dahilan naman niya doon, maliit lang yung farm niya. So kaya niyang magpakain ng twice a day. Okay? Yung twice a Mm. day niya, that's 75% in the evening, 25% in the morning. Ito 75%, this is the before dusk, and before dawn. Yan yung ano na yan, yung sa umaga na sinasabi, no? So hindi Mm. lumagpas ka sir ng 7 a.m. hindi nakakain yan. Actually, yung 6 a.m. na hindi nakakain yan. Talaga? Ah, Oo, hindi nakakain yan, sir. Ngayon, ito yung to follow the premise of ni Angelo. Ngayon, ang pakain namin diyan isang beses sa isang gabi lang. So why isang beses sa isang gabi? Number one, to save time, to save manpower. Okay, hindi tayo masyadong magle-labor. Kasi pagka nagpakain tayo sa gabi, ang trabaho natin next morning is maglinis li- na lang and alisin yung mga uneaten food, di ba? Sabi ni Okay. Alvin, sila to twice a day. After PM, after 3 hours, maglilinis ka. Oo Tama, daw. Angelo? yes Ah, po. 3 to so, 4 hours. 3 to 4 hours, linis ka, sige. Mm. Labor, nagpakain ka alas 7, sige. Dahil masipag ka, linis ka ng alas 10. So, tutulog ka, mga 10, 10, 11. Okay? O ngayon, papakain ka ulit sa umaga, alas 4 or alas 5. Tapos, maglilinis ka na naman ng mga alas 8. So, ilan ang ginamit mo? So, 4 times ka nang nandun sa crab farm mo. Okay? Mm. Meaning, ang nakakapagod, mas gugustuhin mo bang magpakain ng once a day na iwanan mo ng 100% or the 3% of the body weight 100% or magta twice a day ka na masipag ka eh. Di ba? So, Mm. mapapansin mo sir yan na pagka sa amin halimbawa, pag ang requirement niya is 20 grams. So, kung kay Alvin yan, that's 15 grams sa evening, 5 grams sa morning. Okay? Kami 20 grams lang. Pagdating mo umaga niya, sir, ubus na yan eh. So, same thing. Kung sa gabi, kinain niya yung 75%, may natira, di pag nagutom siya, meron pa siyang natitira, di kainin niya. At least, basta importante sa akin na ubus niya yung requirement niya per day. Nagets niyo po? Oo. Sir. Oo. So, yun yung view namin ni Whitey. Whitey is the one, yung mentor ko from Malaysia. So, yun yung view namin. Sabi niya, pwede naman yan, pero ayun nga, talagang tatrabahuin, mag-additional labor ka. Okay? Kasi So, sorry. sorry. So if we follow this method na isang beses lang sa isang araw magpakain, mapapaabot ba natin yung crab natin 1 kilo above? Sir, number one, hindi po ganun yun. Yung sinasabi mo na, kasi sir, when we culture crabs, we only fatten. Hindi po tayo Oh, nagpapalaki. So, yung, meaning, hindi, ito sir, I get you eh. So, halimbawa, ah, ang dumadating sa ating size ng alimango, yun na yung size na yun. Halimbawa, payat 1 kilo. Okay? So, para okay. ma-fully fatten siya, dapat siya maging 1.50 or 1.1 kilos. So, hindi na siya, sir, Mm. magmo-more than na magto 2 kilos, 1.5 kilos. Hindi po ganun po yun. Yung 300 grams, hindi magiging 500, 700, hindi po ganun yun. Unless ang model mo is grow out.
hindi naman po tayo nag-grow out eh. Nakuha niyo po? Yeah, oo. Opo. So So, kung ganun ang target ko is lahat ng bibili ko kailangan 1 kilo. hindi na sir, hindi na, malabo na sir mag-molt yun. Bihira na mag-molt yun. Hindi na po mag-molt yun kasi sir, para mag-grow yan, magiging mag-molt dapat. Yun po ba ibig mo sabihin? No, kasi yung nga, I'm thinking kasi, di ba, fattening nga, Oo. pagpayat, baka mapataba ko sila, mapabigat ko na umabot ng Oo. 1K. Kasi yung nga, I mean, ang iniisip ko kasi yung customer ko na Opo. may market na ako. The Opo. problem, wala akong product, di ba? Opo. Opo. So, my market wanted lahat ng mga ibibigay ko sa kanila, puro mga more than a kilo. Opo, pwede po yun, pwede po yun. Kung ibig ko sabihin, sir, kung ang market mo is puro 1 kilo na payat, yun ba yung, gusto, yung ibig mo sabihin? Para kukuha ko ng payat, tapos patatabain ko Yes, sila. pwede yun. Pwede yun, sir. Yung papabigatin natin. Yes, 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 yes. Pwede po yun. Yun naman po talaga yung concept natin. Oo. Yun yun. Pero, Ah, ito yung pero doon. Ang problema mo doon is, sir, alam mo, nag-order ka kay supplier. Sinabi meron ko 50 boxes. Pa-order ako 50 na 1 kilo. Sir, imposible mo makuha yung 1 kilo na yun. Baka nga wala ka pang makuha 1 kilo eh. mm, Oo. So, bihira siya. Ako, halimbawa ako, 300 plus boxes ako. Nag-order ako ng 100 kilos. Sabi ko, basta yung malalaki bigay mo sa akin. So, of course, definitely, kasama doon yung mga 1 kilo up. So, doon sa 100 kilos na yun, parang ang dadating lang sa akin din, mga 8 pirasong 1 kilo lang. mm, Iba-ibang sizes po talaga, sir. Hindi ka mamimili. Kasi pag namili ako, o sige, dumating na yung 8 kilo, kailan ulit yung next na padala nila na 1 kilo? baka wala na. Baka wala na. And take note also, ang fish ponds, every 6 months lang ang harvest. Okay? So most likely, yung mga tira-tira na mga nasa fish pond lang yung nakukuha mo in other months. And of course, from the wild. So sir, kunyari na-tsempohan ka, nabigyan ka ng 500 grams. Oh, Ah, hindi na natin kaya siyang pabigatin. hindi sir, bibigat po siya kasi payat siya eh. Oo. Bibigat po Pabibigatin siya. natin siya, papakainin natin, papatabain natin hanggang umabot ng 1K. Hindi sir, grow out nga po yun sir. Ang pagpapataba is yung pagpapataba po is yung shorter period of time. Ano ba, 500 grams. Pag pinataba natin yan, most probably na good na siyang i-out. Mga 570 to 550, ay 550 to 570 grams lang yan. Mm, I-out mo na siya. Kasi sir, pwede naman paabutin na natin ng 1 kilo yun. Pero it will take long. Mahabang mahaba na po. Ilang molting cycle pa ang hihintayin mo. mm, Compared dun sa fattening na average 15 days or 30 days, nagka-harvest ka na. Kung magpapamold ka pa, kailan pa yung next molt nito? Hindi pa tayo sigurado kung kailan. mm. Okay? Okay. Ayan, sir. Sige. Malinaw po tayo, ah. Okay. Okay, okay. So, here, behavior. Ito, sir, yung behavior na sinasabi ko. Ito yung molting. So, when they molt, they add 15 to 30% of their size. Okay? And of course, pag nag-molt sila, automatic, payat kagad sila. So, papatabayin mo ulit sila pag lumaki sila. Kasi may mga spaces pa na kailangan i-fill in nung kanilang laman. So, they remove their old excess collaton. So, they remove their old size. Then, lalaki po sila. Okay? So, mortality rate. Number one, predation. Number two, environmental conditions. Environmental conditions na to, dalawa lang to eh. Tag-ulan at tag-init. So if there's an abrupt decrease in the salinity, magkakaroon po siya ng salinity shock. Okay? So when we increase and decrease the salinity, we please take note of the concept ng +2 or -2. Ayan lang dapat po tayo. Dahan-dahan yung pagbaba at pag-akyat ng ating salinity. So, for example, 20 ppt yung salinity mo ngayon, gusto mong i-increase. So, hanggang 22 ka muna.
Or pag magdi-decrease hanggang 18 ka muna. So let them settle, ma-feel, then 22 to 24, then 18 to 16. Something like that. Okay? Tinuro ba ni Alvin to? Angelo? Wala Yes, yata sir. yung salinity shock? Meron naman, sir. Alright, sige. Kala, nasa akin yung slide niya eh. So here, sa diseases naman po, bakit siya nagkaka-disease? Kasi meron pong cross-contamination. Meaning, pagsaras natin, hindi tayo nag-disinfect. Hindi natin alam kung meron bang sakit yung dumating na crabs natin. So, nakahawa siya. Kasi nga po, we're using RAS, paikot-ikot lang yung tubig. So, kung ano yung tubig ng isa, tubig po ng lahat. So, habitat loss, human activities, cannibalism, and molting issues. Crab diseases. So, please dwell on the picture. This often occurs in stressful conditions, can cause lesions, lack of energy, loss of appetite, and shell discoloration. So here, pag nakakita po kayo ng ganyan sa inyong mga source o yung mga dumating na crab sa inyo, huwag nyo na po ilagay sa inyong system. Kasi hindi natin alam kung anong sakit yan. So, kumbaga, consider na lang natin siya as loss or papalitan natin sa ating mga supplier na may dumating kamo silang ganyan. Kaya po, nagbibigay po tayo ng requirement para sa ating mga supplier at yun kailangan nilang sundin. Okay? At strict po dapat po tayo doon. Next, viral infection may exhibit white spots on their exoskeleton, lack of energy, and a decrease in feeding activity. It can also lead to slow growth, deformities, and high mortality rate. Parasitic infections, some may lead to muscle necrosis and milky appearance of the tissues affects the overall health. Okay? So wag na rin po natin ipasok po yan. Kung parang may sugat, may nana, nabubulok, wag na rin po ipasok. So environmental stress-related diseases may cause molting disorder. Molting problems may result in soft-shelled crabs or unsuccessful molting, making them vulnerable to predation and infections. So sources. So ako, personally, mga crabs ko nanggagaling lang dito. So by number, ako favorite ko is number 1, Palawan. Number 2, Surigao. Number 3, Bicol. 4, Mindoro. Yan lang yung 4 na kinukunan ko ng crabs, yung main ko. So let's start. Sa Mindoro, pwede kang kumuha sa Magsaysay. Pwede kang kumuha sa Pola, Santa Cruz, Inamalayan. Ayan. Sa Quezon, Calawag, Alabat. Sa Bicol, sa Cam Norte, Sipocot, Sorsogon, Masbate. Sabi nila, yung Masbate daw, first class daw, yung alimango daw dyan, magagandang klase daw eh. Sa Surigao, sa Bislig. Sa Samar, I haven't been there. So ito, may reservation ako dito. Pampanga, Bulacan, Batan, wag na. Tsaka Iloilo. Sa Iloilo, sa Pontevedra to. Pero I suggest, wag na kayo kumuha sa Pampanga, Bulacan, Batan. Medyo patayin yung alimango dyan eh. Kumbaga, kaya mapapansin mo yung mga exporters, hindi masyadong kumukuha dito. Sa Palawan naman, sa San Vicente, Taytay, San Isidro, Coron. And last, yung Negros. Nakuha niyo po? Picturean nyo or take down nyo? Sir, yung sinabi mo yung sa Bicol kanina, sabi mo first class. Yung sa Masbate po. Masbate. Totoo ba first class yung nakita mo? Hindi sir, hindi. Sabi po nila, madami Oo. pero wala pa po akong nagiging source from Masbate. Hindi pa po ako nakakuha from Masbate personally. Okay. Dito pala ako nakakuha din sa Cam Norte, sa Sipocot, tsaka sa Sorsogon. Ayun, si Alvin, nagsusupply yun. Ano, Angelo? Ayun nga, sir, sa kanya ako kukuha. Ang problema mo sa kanya, kung kukuha ka sa kanya, ang haba na ng pila nyo. Ayun Lahat nga, naman sir. nagka-crab fattening, sa kanya kumukuha. Paano niya kayo Mm. bibigyan isa-isa? Kailan ka pa magkakaroon? Next month? Sa 21 daw, tatry niya. Nag-order ka na? Ay, sir, tama ba siya si Bicol King Crab?
Oo, siya yun, Oh, oo. yun, sir. Oh, sa So, 21 meaning, daw. may setup ka na. Ah, paano ba? Hindi pa tapos eh. Pero meron akong inaano ng water na may K1. Okay. So, yun yung nire-ready ko na. Tapos parang i-inject ko na lang siya doon sa system para pwede nang mag-load agad. Okay, okay. Gano'ng kadami K1 mo? Hindi ko nilagay lahat. Sa tingin ko 5 kilos. Naku, sir, sabi ko sa'yo, ano yan? Mamaya, malalaman ko kung bakit. Okay, sige, Sige. sige. So, ito basic concept of the recirculating aquaculture. Ay, nakuha niyo to yung sources Kung saan Ay, ba yan ba? sir, naka-ano naman Yes. to, 'di ba? Naka-record. So, kung Ito, ano, re-record naman. Yeah, yeah, yeah. babalikan ko na Naka-record. lang. Tama, naka-record to, no? Ni-record ko to kanina eh. Nakalagay na recording sa upper right. Ayun, ayun, buti na. Mm. Para to make sure lang, sige. So, yun. So, basic concept of recirculating aquaculture system. From the boxes, papunta doon sa filtration system, doon sa water treatment going back to the boxes. So, sa filtration system, we have two parts. The mechanical filter and the biological filter. Okay? So, the biological filter is the heart of your system. So, here, anong kailangan natin ng water? So, we need the brackish water. It is a combination of fresh water and salt water commonly found in estuaries, mangrove swamp, lakes, fish pond, and coastal waters. So tayo, ay assume naman tayo, lahat tayo, nawasa ang gamit, no? Angelo, nawasa ka, no? Yes, sir. Sir, si Sir Dale, Yes. nawasa din po. Ah, So we will use this one. Faucet water plus salt. What kind of salt ang gagamitin natin? Hanggat maaari, ang gamitin nyo ay aquaculture salt. Ano ba yung binili ko? Kasi, some people are using the reef salt or the marine salt. Ayun, yun ang nabili ko na. Ang problema mo lang dito is, this is designed for marine animals. Animals and corals. Kasi mataas ang SPS niyan eh. Okay? So meaning, pwede naman siya dun sa crabs natin, pero sobrang taas ng kanyang yung magnesium, yung phosphate, and yung calcium niya. Okay? Kung hindi ka nagte-test nun, possible na mangyari dyan is feeling mo mataba na yung alimango mo kasi matigas na dahil lang yun, dahil nag-harden yung shell niya dahil doon sa calcium ng water. Pero nung niluto mo, hindi pa siya talaga totally mataba. Yun yung Mm. downside mo. One of the downsides nun. Okay? So, tingnan mo yung content sa likod. Ano ba binili mo? Yung Blue Treasure? Oh, yun ata, sir. Kulay blue o yung violet? Wait lang, hindi ko na matandaan eh. Aha, okay. So, sana kahit Check paano ko. yung blue. Oo. So, here, components of the artificial brackish water, merong salt, magnesium, calcium, alkalinity, and the beneficial bacteria. Itong beneficial bacteria na to, tayo nagko-culture nito. Okay? Then, I also suggest, yung brackish water nyo, you start with 20 ppt. Bakit 20 ppt? Napansin nyo kanina, di ba? Yung different types of crab, different salinity levels. So, ang importante doon, ang pinakahabulin nyo is yung pagiging maselan or pagiging sensitive ni bulik. So, si bulik kasi, ang range niya is 17 to 25 ppt. Napansin namin sa farm namin na we have this sweet spot na 20 ppt na sobrang ganda na parang kalmado yung mga crabs and sinabulik. And also, bakit 20 ppt? Nakaka-adapt dito yung pulahan. Okay? So, kumbaga, you just look for your sweet spot pero I suggest 20 ppt kayo tapos follow nyo na lang yung plus 2 and minus 2. Okay po, malinaw tayo mga sir? Okay, okay. sir. Okay, pag may question question lang po. So, sa boxes where crabs are raised in a controlled environment. Here, pag crab fattening ka, always 1:1. Pero pag may crab trading ka, pwedeng 1 box to 3 crabs kasi nakatali na yan. Okay? So, solid removal.
That's the solid removal, trabaho po yan ng mechanical filter. So, it removes solid waste, excess nutrients, and other impurities of the water. So ngayon, this is the first stage natin. The first stage is the Japanese matting. Matting. Ito. So from the Japanese matting, pag nakatawid yan dyan, mapupunta yan dito sa Japanese brush. Okay? So yung mga solid waste dito na didikit, medyo maliliit. Pag nakatawid pa yan, yun na yung solids na not naked in the eye. So yun naman yung pupunta dito sa protein skimmer. Tapos skim niya, and through the bubbles, ilalabas niya yung mga unsettled solids. So solid removal, we have two types of solid. Number one, the settable solid. It's under quiet conditions, settable solid will settle from the water column in 1 hour. Ito yung pakalat-kalat dun sa tubig. Tapos kung hindi gumagalaw yung tubig, magsisettle siya sa bottom sa loob ng 1 oras. Yung suspended solid naman refers to small solid particles which remain in the suspension of the water. Okay, ito naman yung mga yun nga, tulad ng sinabi ko, yung hindi gumagalaw yung water, napupunta lang siya sa pinaka-ilalim. So, foam fractionation and protein skimmer. Ito ay isa sa important yung investment. Foam fractionation is more efficient in seawater because pH is generally higher. Air bubbles in seawater are much smaller. Foam fractionation is inhibited by feeding as a result in the oil in feed changes of the surface tension. Reduces cleaning requirement by reducing the growth of bacteria on tanks and pipe. Okay? Kasi nga, yung mga fine particles or the mga solids na not naked in the eye, dito na lumalabas sa protein skimmer. This reduces oxygen demand, reducing loading on biofilter, cleaner water quality, improves UVT, the UV light, and the little maintenance and low operating cost. Meron ka nito, Angelo? May protein skimmer ka? Meron, sir, ako nabili second hand kaso hindi ako sure kung original ba yun. Anong Yung brand? Bubble Magus na A8. Ilan ang boxes mo? Ngayon 36 pa lang. Okay ka pa dyan. Good pa yun. Good pa yung A8 for the 36. Mm. Anong boxes na gamit mo? Nag-DIY lang muna ako eh. Yung Carboy containers. Yung Okay, okay. 20 liters. Ayan, si Sir yata, si Mm. Sir Dale din. Yun din yung balak yata eh. Oh, So here, makonti. Pang-try muna. so foam fractionation skimmer. So from the water inlet, magpo-produce siya ng air bubble. So pumapasok, di ba, dahil gumagalaw yung water, hinihigop ng pump. So yung mga solids na hindi natin nakikita, nilalabas siya through the air bubbles hanggang mapunta siya dito sa foam collector cup. Okay? From that foam collector cup, hindi na po babalik sa water yan. Kaya dapat maganda ang iyong protein skimmer or yung protein skimmer requirement is bigger than the pump na meron ka doon sa iyong system. Kung tulad sa iyo, Angelo, meron kang A8, that's around 800 liters per hour yata yun eh. Ang A8 eh. If I'm not mistaken, kasi ang A9, 1.2 eh. Okay, Yung sa'yo, sir, anong gamit mo? Yung nakita ko, yung ang laki na skimmer mo. Boyo yung sa akin, sir. Boyo 2,400. yun. 2,400 ano yun? 2,400 liters yun per hour. So, ilan po ang boxes ninyo sa isa Ngayon, sir, 260 po. Pero 330 yun. May mga yung sobra kasi, sir, pinadala ko ng Surigao. Kasi nga, meron po akong buying station doon. So, may mga pinahiram ko muna yung boxes doon sa tao ko doon. Okay. Opo. So, ayan. So, suspended solid. So, design is a consideration. Ayan. So, consider mo yung design. So, dapat, kung kayo, tulad ng DIY kayo, dapat yung ilalim ng inyong mga boxes ay dapat slope. Naka-slope siya. Or, tama, slope na papunta doon sa drain. Para hindi yung mga suspended solid, dire-diretso na siya papunta doon. Or kung magkaroon man ng suspended solid, konti lang. Suspended solid might trap within the boxes due to improper design. So, suspended solid can be removed with manual labor, which increases the operating expense.
Cleaning up to 1,000 boxes can take up to 2 to 3 man-hours a day. Unclean feed and feces will result in diseases. So, kailangan po siya nililinis. At ang panglinis lang po natin dito ay is brush or yung net natin or yung ating power spray. So, biofiltration. Ito, makinig ka dito, Angel, importante ito. So, Sige, biofilter sir. media is used to remove ammonia, nitrate, and nitrite. It also provides space for beneficial bacteria to grow. Okay. Babalikan ko to Ang protein skimmer is part of the mechanical filter. Ang trabaho po nitong protein skimmer ay alisin yung mga solids na hindi kita ng ating mata. Protein skimmer ay walang kinalaman sa pag-alis ng ammonia. Okay? Kasi merong mga kaming nababasa at may naririnig na tulad na may lumalabas sa TV, kaya daw bumubula ang protein skimmer kasi mataas ang ammonia. At may bagong dating daw na crabs. For obvious reasons, talagang magbubula ang protein skimmer pag may bagong dating na crab kasi yung crabs ay madumi. Okay? Yung crabs ay madumi. Okay? So, yun po yung ating, yun yung ating magiging problema. Okay? So, ngayon, ika-clarify ko, ang trabaho po ng biofiltration ay to remove ammonia, nitrate, or nitrite po. Okay? Yun po yung trabaho po niyan. So, ngayon, biological filtration, it is a process that has been used for hundreds of years, commonly found in commercial wastewater and palm and aquariums. This is to treat dissolved matters derived from uneaten food. So, nagkakaroon po yan ng, excuse me, sorry. Nagkakaroon lang po ng, nawala tuloy ako. Sorry, ayun, to treat dissolved matters derived from uneaten food. Ayun, pag merong uneaten food, for obvious reasons, yung uneaten food na yon magpo-produce ng ammonia yon pag hindi natin nilinis. Kaya po natin siya nililinis kagad. So, or hindi naman kagad, kailangan maalis at maalis mo siya. Next, yung mga feces po na yan, yung tae or yung waste, yan din po yung nagpo-produce ng ammonia sa ating tubig. So, dapat po maganda ang inyong biological filtration talaga. So, here, hindi porket meron kang biofilter, safe ka na. Okay? Hindi porket na nakikita meron kang bioballs, ceramic balls, or P04, safe ka na. Nitrification concept, it's all about the surface area. What is the surface area? Ito yung area kung saan pwedeng tiran ng bacteria. Okay? So now, ang surface area na kailangan natin dito ay 3,500. Okay? Itong 3,500 na surface area, this is the living space for the nitrifying bacteria. So, ayan siya. So, the food of the bacteria is the ammonia. So that our water will have, or our crabs will have a good living condition. So there are many types of biofilter media that provide space for beneficial bacteria to grow. Okay? Ngayon, Angelo, question. Ano yung K1 mo dyan? Yung anong K1, sir? Yung K1. Anong Yung, K1? Anong type of K1 mo? nako, itong nasa picture na upper right. Alam mo, sir, uulit ka. Sigurado na ako. Bakit? Eto, sir, next. So biofilters are essentially a place where nitrification takes place. It provides the necessary surface area for nitrifying bacteria to grow and thrive. Biofilter comes in many shapes and sizes. Selection will depend on your objective. Why is TAN important? Ito pa. TAN is the total ammonia nitrogen. TAN determines your required biological surface area, which is the 3,500 yung dapat na surface area ng inyong K1. Design criteria for biofiltration capacity. Determine how much fish, crab at maximum capacity. You have 100 boxes. Ilang capacity ang kaya ng inyong... It doesn't mean na, ano tawag dito, na pag meron kang 100 boxes, kaya na kagad yan ng inyong K1. So, kahit meron kang 100 boxes, kung ang capacity lang ng K1 mo ay 10 crabs, hanggang 10 crabs ka lang.
So, bakante yung 90 mo. Sir, ano Estimate, yung full one? ay, ito po, papakita po natin mamaya. Tapos Okay. sir, meron akong isisingit kasi 'di ba nasabi ko 'di ba meron akong nasalihan ng group. Opo. Tapos part of yung iba, hindi lahat yung iba sinasama nila yung talaba sa parang filtration Kila, process kilala nila. ko na yan, sir. Kilala ko na yan. Ano yan? Yan ba yung si Ibon Marikit? Hindi parang yata yun eh. So sir, kasi siyempre they're selling they're selling the system. Okay, number one. So ngayon, ang gusto nila kasi doon is yung parang, ay wala akong problema patungkol dun sa talaba. O totoo, totoo naman talaga na tinitira naman talaga ng beneficial bacteria yon. Ang question doon is gaano kalaki ang surface area niya. So meaning, halimbawa, ang surface area niya ay 300 lang. So kung meron ka 100 boxes, kailangan mo ng 330 kilos ng talaba. Hmm. Kaya, saan mo ilalagay yung 330 kilos ngayon na yun? I suggest kung maglalagay ng talaba, gagamitin natin yung talaba a as part of the mechanical filter. Number one, you're hitting two birds with one stone. Number one, dahil sa sobrang ng talaba shell na yun, possible na hindi na tumawid dun sa next stage yung mga solids. Okay? Pangalawa, tinitiran din siya ng beneficial bacteria. Okay? Tama naman yun, tinitiran naman po. Ang question lang doon, gaano kadaming talaba ang kailangan mo? Kasi hindi mo mako-compute yun eh. Tingnan mo yung sa Hmm. kanila. May nakita ka bang successful na nandun? Lagi din umuulit. Okay? So, estimate daily feed at percentage of body weight. So, we feed our crabs 3% of the body weight. So, estimate the total ammonia and nitrogen based on daily feeding rate. So, ngayon, kung meron kang 100 boxes, at ang average size ng alimango mo sa iyong system ay 600 grams each times 100. So, that's around 60, no? Tama? Tama. 60,000. Okay. 60K. 60K grams. Ngayon, estimate tan based on daily feeding rate. Dahil dyan, pag kinuha mo yung 3%, ang pakain mo per crab is 20 grams per crab per day. Times 100, 2 kilos ka. 2 kilos yung food na ipapakain mo. Doon sa 2 kilos na yun, ito yung magiging basis mo ng total ammonia nitrogen kasi you're feeding, number one, fresh food worth 2 kilos plus yung waste pa nila. Kaya po, kailangan natin compute ng maayos yung ating biofilter media. Okay? So, estimate amount of biofilter media in terms of surface area or volume. Now, ito sir yung K1. The K1 is the moving bed reactor. Moving bed reactor has been the backbone of warm water for RAS biofiltration, mostly powered with low pressure air to move the media. Ito sir, panoorin niyo po ito. This is our moving bed bioreactor, biological filter. This is the next treatment step after solids removal with the drum filter. So the water is coming in from the drum filter, from the tanks, comes through 2 chambers here. In this particular unit, we have 3 chambers. This unit is built of concrete block, and it has a potable water paint on the inside, waterproofing. It is relatively shallow. This is about 1.2 meters deep. It uses another product that we have, the bio walls, or the fiberglass dividers between the 2 stages here. Actually 3 stages, because we have 2 stages of the biofilter, and then the 3rd stage is the pumping sump. That's where the water travels through the 1st stage. We get biological filtration there, as we do in the 2nd stage. You also see the media moving. It's kept vigorously moving by aeration. This is to release carbon dioxide, to strip out carbon dioxide gas from the water. Also does further aeration, because the
Bacteria that inhabit a biological filter are aerobic bacteria. They require oxygen for their processes. So we're getting reduction of the ammonia, oxidation of the ammonia from ammonia to nitrite, and oxidation of the nitrite to nitrate in this process. Going through the two chambers, finally to the pumping sump, and is pumped back to the tanks, oxygenated and pumped back to the tanks. Moving bed bioreactor. So here, ang diniscuss niyo dyan, ang trabaho po ng, ulitin ko ulit hindi trabaho ng protein skimmer ang pagtanggal ng ammonia, number one ha. Ano po yun? Mechanical filter. So mali po yung mga naririnig nyo na nagtatanggal ng ammonia yun. Siguradong mababasa at mababasa nyo sa mga groups yun. Sigurado po yun. Ang nagtatanggal po ng ammonia sa tubig ay yung K1 media po natin. So sabi ko nga po kanina, the K1 or the biological filter is the heart of the system. Okay? Yun po yung trabaho niya. Kaya kung maganda ang K1 mo, pagdaan ng tubig na may ammonia doon, mawawala na po yung paglabas. Okay? And of course, number two, mali din po na sinasabi nila na yung beneficial bacteria, it will go back to the boxes. Hindi po totoo yun. The beneficial bacteria na kumakain ng ammonia stays in the K1, not in the water. Okay? Clear po tayo doon, sir, ha? Sir Angelo, Sir Dale, ha? Yes, Yes. sir. Okay. So, hindi po, ano yun, I mean, mali yung ganun sinasabi nila. Hindi, kailangan may K1 ka para yung bacteria sumama doon sa tubig. No, hindi po sumasama sa tubig yun. Hanggang K1 lang po yun. So, here na. So, bioballs. 300 lang yung kanyang surface area, P08, 35 yung surface area, P04, 800 yung surface area. Question, dito sa tatlong to, anong pinakamalaking surface area doon sa picture? Ideally, kung titignan mo yung size, yung bola. Pero, Okay. based do sa, Dito, yung nasa dito gitna. siya. Ah, Well, ito, ang P08. This is the most ah, important one. Yan po ang importante sa lahat. Ito yung sa'yo, di ba, P04? Kung Liit lang pala P04, nun. 800 lang yan. Kung P04 ka, meron kang 36 boxes, di ba? Yes, sir. Okay. Assume mo na 100 boxes meron ka. Ngayon, note, kung meron kang 100 boxes, you feed 2 kilos of food per day, correct? As na Mm. meron kang 600 grams average size ng alimango, 2 kilos per day kasi 20 grams per crab ka. Ngayon, in every 2 kilos of food na pinapakain mo, you need 30 kilos ng PE08. Oh, ang dami. Okay? 30 kilos na yan, ha? Ngayon, wala kang PE08, meron kang PE04. Okay? So, yung 800, yung 30 mo, ita times 4 mo pa yan. Magiging 120 kilos ka kung PE04 ang gagamitin mo. Para makompleto mo yung 3.5. Kulang ka pa nga, 3.2, 800 times 4, that's 3.2 lang. Diba? Mm. So, 30 times 4, that's 120. So, in every 2 kilos of food, 120 kilos ang kailangan mong PE04. Which is, ito yung sa'yo, di ba? Tama? Yes, sir. O, ngayon, kung P04 ka, sorry, pag P08, 30. So, pagpalagay mo ng 10 kilos ka sa 30 times 4. O, di kailangan mo ng 40 kilos na P04, sir. May 30 kilos lang yung isang sako. Kaya ka na ng 100 boxes eh. Di ba? So, ito po yung importante. Going back, PE08 po. PE08. Okay. Clear po tayo mga sir, ha? Yep. Yes, sir. Okay. So, disinfection. So, magkakasunod po ito, ha? Paki-follow lang to. Magkakasunod to from the solid removal, mechanical filter going to the biological filter, then disinfection, pabalik sa boxes po natin. Inulit ko lang po yan. So, disinfection. UV sterilization is a way to maintain water quality and eliminate harmful pathogens. Number one, diseases prevention and control RAS system. Number one, prevention is better than cure. Avoid introduction of pathogens. Buy from reputable producers. The contamination of RAS system is very difficult.
Ngayon, diseases can have a varying degree of economical impact. Of course, pag may sakit yung alimango nyo, merong reduction in growth rates. So, dahil merong reduction also in feed conversion ratios, kahit anong pakain mo, hindi gumaganda yung alimango. And of course, namamatay yung alimango. Kung namamatay at hindi tumataba yung alimango nyo, meron kayong effect on product quality. Hanggang magkaroon kayo ng lost opportunity which will lead to no sales or decrease sa sales. Gusto nyo ba to? Siyempre, ayaw natin yan, di ba? Okay? So, biosecurity. So, ito pa yung importante. Lalo sa mga magsisimula, never let a visitor come to your farm from another farm. Do not let the visitor touch the water in your tanks. Wash hands and disinfect regularly. Pest control. Quarantine area needed for incoming fishes. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Assume supply are contaminated. Okay? Lahat na dadating po, i-assume nyo po na contaminated po yung supply. Okay? Maintain good water quality. Disinfect regularly. And also, all things na ipapasok ninyo sa inyong system, i-assume nyo po laging contaminated po yun. Here, Pero what kung papatawin natin yung mga crabs natin, tapos if we are assuming yung fish na papakain ay contaminated, so parang meron din siyang pang ano, hindi parang, sir. Hindi. Kasi sir, paano hindi, di ba ang question yun, kailangan nyo i-disinfect, di ba? ah, That's why we need the freezer. okay. So bibili So, muna tayo ng mga pakain nila if i-freeze natin. yes. And kung ibibigay na natin sa alimango natin na ice na sila o totoo pa natin? Ito mo na lang yun. Okay. Okay. So, reduce feeding to improve water quality. Pagka may mataas ang ammonia or no feeding at all, reduce the treatment temperature. Perform a CFU count bacteria isolation. Sa CFU count or biotree bacteria isolation, to improve this, we use EM1 or the EMAS or stability. Okay? Tinuro ni Alvin yan, yung EMAS, no? Angelo. Hindi ko matandaan, sir. Yung EM1, tinuro niya yan. Sa Ayan kanya ko nakuha yan. na. Nakuha ko sa kanya yan, EM1. EM1 is the probiotic. Ayun yung Y- mali ko, sir, yung paano ba? Ginamit ko yung EM1 para i-ano do sa K1 media. hindi magkakaroon ng bacteria yung K1 mo. Ah, Yung EM1 is the probiotic lang na nagta-travel from water to water. Okay? Yun yung mm, nagta-travel, not the beneficial bacteria. Okay. Number two, check the UV functionality. As a rule of thumb, every 10,000 hours, change UV na po tayo. Okay? Whether gumagana pa siya o hindi. Other included features, monitoring and control system where you regulate parameters like the water, temperature, dissolved oxygen, pH, and other water quality parameters. Recirculation pump used to circulate water through the system. Here, the benefits of RAS: better control over environmental conditions, reduce environmental impact, increased biosecurity, prevents the spread of diseases, can be implemented in various locations. Disadvantage: initial capital cost is high. Lack of technical expertise. Ayan na, papasok na yung mga Facebook groups, si YouTube University. Nandyan, lahat yan. Energy consumption, system complexity, water chemistry challenges. Yung water chemistry challenges, we always check the water every morning and every evening before feeding. Okay? alin yung So, chine-check sa water, sir, yung ammonia niya, mamaya, mga okay, sige, sige. dadaanan natin. Ah, So, ito na yung setup. Vertical RAS by Villa Orbe. So, from the box, ito yung diagram ha. Sundan mo to, Angelo. From the box going to the Japanese matting or the mechanical brush, papunta sa protein skimmer. Itong tatlong to, yan yung mechanical filter. Papunta sa dosing tank, papunta sa biofilter media, sa UV light, then pabalik na sa boxes. So, ayan, yung aking
Biofilter media. Yung biofilter media ko, meron ako dyan mga 100 kilos. Kasi 300 plus boxes na ako eh. Okay? So materials. This is the box. So I suggest you use the imported boxes. Bakit maganda imported boxes? Kasi yung water depth niya malalim compared dun sa local boxes na meron dito sa Philippines na around 2 centimeters lang yung water depth niya. Okay? So water pump, for every 100 boxes, you need PB9000 or the 60 watts, and I suggest the brand of Periha. Ngayon, yung aerator, this is to aerate the K1. Yung aerator, trabaho nito para sa K1 lang to, K1 only. I suggest, kung 30 man yung boxes mo, ang minimum minimum mo na aerator is the Rizan LP100. Meron ka aerator? Meron sir, pero maliit lang. Yan yung yung maingay, di ba? Ah, So I suggest the Rizan LP100 and use Matala disc. Bakit itong mm, dalawang to ang sinasuggest ko? Kasi even though mataas ang ammonia level mo, pero mataas ang dissolved oxygen mo, kahit pa paano nako-compensate niya yung kulang na binibigay na nakukuha from the ammonia. Kasi ito yan eh. Pag mataas ang ammonia, numinipis ang oxygen ng water. Correct? So ngayon, pag tinasa natin yung dissolved oxygen mo, kaya niya yung labanan kahit papano or i-delay yung ammonia habang naggagamot ka ng ammonia sa water mo. Gets? mm. Kaya ang sinasuggest ko doon, gamitin mo na, bumili ka na ng Rizan LP100 and Matala disc. Okay? Dahil hindi mo magagamit yung Matala, kailangan mo din ng splitter pa pala, yung splitter na yun. Yung Ano yung Matala, it's a disc, para siyang, di ba ang gamit mo, Airstone, di ba? Yes sir. Yung Airstone in time, mga 1 month, sir, wala nang bulayan. Hindi Nagbabara siya, na. nagbabara na siya. Yung Matala disc, fine bubbles to. Sobrang fine. Na Sir, anong dire-diretso itsura lang. ng Matala disc? Ah, mamaya sir, pakita ko sa inyo na, i-send ko na lang mamaya. Na, Sige, meron sige. sa Shopee yan, meron sa Shopee. Ano ba sir yung pang-ilalim mo? Banyera, Sir Angelo? Oh, halo, banyera tsaka yung Drum? drum na blue. Yung margarine? Hindi. Yung parang nasa video mo, yung 200 liters. Okay. So ngayon, I suggest din yung Mataladis, ang kunin mo yung small lang, yung tag 800 isa. Kailangan mo, Sige, I sir. think, mga apat na ganun. Apat na ganun ang kailangan mo. Tapos dagdagan, palitan mo na yung ano mo, yung K1 mo. Sige, Sigurado na sir. sir yan. Madededs ka niya. Maniwala ka sir sa akin. Mm, Wag mo nang isugal. Sigurado na yan. So, and here, if you want to, ang rule of thumb ulit din ito is, in every 100 boxes, you need at least 2K liters of water. Water. Okay? So, you can use IBC tanks para 1,000 liter kagad, then yung small tanks then or the IBC tank na 200 liter capacity. Okay? sir, question. Yes. Yung na-mention mo na at least 2,000 liters, paano pag-count nito? 2,000 liters sa reserva or yung total Full. kasama yung mga Total. ano? Total. Okay. Total. So, kung ano tawag dito? Kung At 36 nung, boxes ka, siguro dapat meron kang kahit papano mga 700. saktong-sakto lang. Ah, Hindi sir, hindi sakto yan. Pansinin mo. Hindi sakto yan. Kasi meron kang overflow eh. I mean, yung ah, level ng tubig mo dun mm, sa filter boxes mo, hindi naman nakasagad sa taas, di ba? may gap ka pa din eh. May gap. So, hindi 700 liters yan. Sige, Okay? magdagdag na lang. Dagdag ka na lang. Bakit ba? Dalawa. Para Mm, sigurado ka. Ayun, next, protein skimmer. Rule of thumb ulit, every 100 boxes, you need at least 1,200 liters per hour at minimum. So materials, I suggest
Do sa piping, you use PPR pipes. Kung wala kayong PPR pipes, use the 2.4 mm na brand Emerald. Mas makapal yan kaysa sa Neltex eh. So, yung size ng inlet, 3/4, yung drain 1 inch. Bakit 3/4? Para malakas yung pressure from the pump. Pagbaba niya doon yung pagtulo ng tubig niya in yung drain, mas malaking drain, mas madedrain niya yung mga madudumi, yung madumi, rather. Okay. UV light, submersible, 55 watts. Ito po yung mangyayari pagka ordinary pipe lang po gamit niyo. Mm. Okay? Sir, yung ginawa ko, ganyang pipe, pero ginawa kong 1 inch para hindi siya madali maano din ng crab. Ako sir, maniwala ka sa akin. Wala din yun. Nakita mo ba, nakita mo yung sa farm, 1 inch yung mga, Ah, 1 inch yung mga pipe ko dun. mm, Kaya dapat ang gamitin mo, 2.4 mm. okay, Anong brand ang sige. kinuha mo? Yung local, yung tag 80 pesos, no? Ano Yung ko, unbranded. sa ano ko bumili sa Wilcon, hindi ko lang alam anong brand nun. Baka Neltex yan. Kung Neltex yan, kahit paano, okay naman yan. 2.0 yun eh. Check ko na lang Okay. mamaya. Sige. Ayun, space. For every 100 boxes, you need at least 15 square meters of water. Pero the whole size of the boxes, kung 100 talikuran, ang haba niyan ay 15 feet. Ang lapad niyan kasama yung mga filter boxes ay around 4 to 5 feet. Ang taas naman yan, mga 5 feet naman. Okay, so small, malit lang. Kasya ba sa space mo, Sir Dale? I think so, oo, kaya naman. Kaya. Ayun. So here, nag-prepare ka na ba ng bacteria, Angelo? Hindi pa. Paano ba? Mali eh. Ito. Ah, When preparation of the bacteria, we prepare the bacteria by running the system in day 1 for 3 to 4 weeks while agitating and aerating to provide oxygen for the MBBR or the QA. Dapat ganyang kalakas yung iyong oxygen level. Kaya, sinuggest ko na ito ang bibilin mo, yung LP100. Ngayon, dahil nabili mo na yan, I suggest gamitin mo na lang siya pag nag-acclimate ka. Sir, Ah. sorry sir, medyo malakas yung sound ng video. Ay, sorry. Sir, Okay. question, pag magpe-prepare ng bacteria, kailangan mo lang is yung media and then yung Aerator. aerator. Yun lang, Yes. wala nang i-introduce na iba. Hindi, pwede ka mag-introduce ng bili ka stability. Ay, yung stability na, yung sinend mo nun. Stability. Bili ka ng Okay. stability. Sige. So, ano yun maganda yun. Maganda yung stability na yun. Tapos, turn off mo yung UV. Huwag ka muna mag-UV. Ha? Okay. So, ayun, Sir Dale. Ito po yung di ba, halimbawa, Sir Dale, meron ka ng system na install na. Aha. Day 1 po natin, ito po yung magiging preparation ng bacteria. We prepare it by running the system in day 1 for 3 to 4 weeks while agitating. Agitating minsan naka ano siya, yung pinapagalaw. Then Okay. aerating, giving them oxygen para po mag-rotate. Okay? So kung gusto natin may bacteria tayo, so isabihin, yung mga boxes natin wala pang crabs yun. Wala pa po talagang crabs. Hindi ka tayo, sir, pwede maglagay ng crabs kasi wala pang bacteria yung MBBR So mo. sa loob ng isang buwan, papatakbuhin mo pa lang yung system mo, wala ka pang alimango yan. Yes. Opo. Okay. Opo. Tama po yun. So, dapat dahan-dahan po. Tsaka gradual yung pag-stock natin. Okay? Here, eto na. Stocking. Ito yung magiging requirements natin. When we order from our suppliers, so ito yung magiging strict requirements natin. When selecting crabs, consider the following. Selecting crabs payat or good-sized crabs, at least 300 grams to 1 kilo. Complete body parts, no shell discoloration, not infected by parasite, no algae or barnacle attached, no abrasions or shell puncture, avoid weak crabs and bubbling crabs. First, check the species of crabs. So this is the first step. First, call the supplier, ito yung bibigay mo. Okay? Assuming na dumating na yung mga crabs. Nung dumating po yung mga crabs, ang gagawin po natin ay ito na. Acclimation. This is the second step. When we acclimate them slowly for 30 minutes. Okay?
30 minutes meaning we will divide the 30 minutes into 3. 10, 10, 10. When we acclimate then yung first 10 minutes leg level. Okay? Let them feel yung water ninyo sa system. Oh, by the way, when acclimating the crabs, use your water inside the system, ha? So, first 10 minutes leg level, let them feel. Ito yung water nung farm ni Sir Dale. Ito yung water ng farm ni Sir Angelo. Okay? After 10 minutes, mouth level. Dahil stress yung crabs galing sa mahabang biyahe, so let them drink na. Okay? So, nakakainom na yan, mga yan. Mapapansin nyo. And the last 10 minutes is fully submerged. So, dapat fully submerged yan para mag-settle na sila or para kumalma na sila. Following Lahat yung... sila sabay. Yes, sabay-sabay. Kung ilan kasya dun sa ano mo, dun sa yung acclimation tab mo. Okay? Okay. Ngayon, tulad na sinabi mo kanina, sir, di ba? Sinabi mo kanina, inacclimate, tapos dinisinfect, tapos nilagay ulit dun sa isa pang ano para, ano yan? Ano yung tinanong mo sa akin? Ma-distress daw sila para hindi daw sila ma-stress. Para hindi ma-stress, okay? Sir, ayun nga po, hindi po sila masistress doon. Kasi nga, dun sa, kaya nga nag-acclimate tayo ng slowly eh. Okay? So pagdating dun sa fully submerged na level na yun, mapapansin mo kalmado na yung mga crabs dyan. Mapapansin mo kalmado ang crabs pag hindi na naglilikot. Hindi na lakad ng lakad, hindi na yung, kumbaga nasa at ease na sila. Doon mo mapapansin yun. Okay? So the third step then is the disinfection. Ito na. When we disinfect, we use povidone iodine or potassium permanganate. Pero I suggest use potassium permanganate. Okay? We give them 4 ppm per liter or 0.004 milligrams per liter. Okay? Ganyan lang kakote. Tinuro sa iyo kanina, Angelo, no? Yes, sir. Ah, ayun. So ngayon, sir, di ba sinasabi mo para hindi ma-stress dahil nag-disinfect? Tama po, Sir Dale? Aha. Ngayon, sir, kaya po maliit lang yung binibigay natin na potassium permanganate. Hindi po lason sa kanila yan. What we do is we disinfect yung physical appearance nila. Hindi naman sir hindi naman antibiotic yan or antibacterial yan para pati yung sa loob ng katawan nila ma-disinfect. No, we disinfect the physical appearance. Kaya mapapansin po ninyo na pagka sumobra tayo sa 30 minutes and sumobra tayo sa 4 ppm, mapapansin mo yung color ng crab nagkakaroon ng discoloration, parang nasusunog. Mm. So, kaya po, kailangan sakto lagi lang po tayo. Okay? Mm. So, ayun So, po. kailangan para pag ginagawa natin to, lagi tayo nakabantay. Well, dapat talagang nakabantay ka. Pwede mo naman mong iwanan yan, orasan mo lang. Okay. Alarm ka lang. So, ngayon, ang total acclimation process natin ay 1 hour. Pag pinagsama natin yung first acclimation and disinfection, kasi isang water lang yan. Mapapansin mo din na wala na yung potassium permanganate. From pink, magiging clear. Di ba, Sir Sir, Angelo? sir, may question ako sa potassium permanganate. Ito ba, Ah. kahit saan pwedeng bilhin na to? Tapos, meron ba siyang other things like yung iba food grade, yung iba hindi? Hindi, sir. Potassium permanganate, isa lang yan. Technical grade lang po yan. Nabibili yan sa Shopee. Okay. Itong potassium permanganate nito, sir, ito yung pinang-disinfect sa hospital tsaka pinanglilinis ng patay. Mm. Okay? So, ayan, magandang klase pong pag-disinfect po kasi talaga yan. Okay? Ginagamit din siya sa mga koi fish. Okay? Okay. So here, feeding management. Trash fish or any fish from the market, squid, mussels, or snail. 3% of the crab's body weight. Okay? So ngayon, hindi na masistress lang tayo pagka tinimbang natin sila isa-isa. Kaya what we do, we average. So when we average, for example, 25 kilos, we convert it into grams. So 25,000 grams divided by 40 kasi 40 pieces yung dumating. So we have 625 grams per crab per weight, average. So we get the 3% of it, it's 18.75. I-round off lang natin, kaya nagiging 20. Okay? So itong 20 grams na to, ito yung bibigay mo na per day dun sa iyong alimango.
So, hayaan mo na lang, iwanan mo lang yung tuwing gabi, 15 minutes, tapos tulog ka na, balikan mo na lang next morning yan. Okay? Meron din yung nagsasabi na papansinin mo daw yung ugali ng crab mo, yung iba daw matakaw, yung iba hindi. Pag nakita mo Yes. matakaw, Yes, dagdagan mo pero, daw. hindi, ako hindi na eh. Hindi na ako nagdadagdag. Kasi nga, parang kumbaga, o sige, matakaw ka, di magdagdag, kung hindi. Pero hindi mo naman masyadong kailangan mag-dwell kasi ano ka naman eh, sabay-sabay mo naman i-harvest yan eh. Mm. Okay? Di ba? So kaya nga sinusunod natin yung 3% ng crab's body weight. So ngayon, kung dadagdagan mo siya, meaning to say, yung feed conversion ratio mo tataas. Mm. Di ba? Oo. Fix nga tayo per day eh. Fix tayo, kumbaga, ano tayo, stick lang tayo dito sa basic na to. So, kasi after 15 days naman, ha-harvestin naman natin sila. Eh di pagpayat, eh di balik ulit sa boxes, di patabayin ulit. Ganun lang kasimple. Paano ang naging dilemma ganito? Ah, mas nauna yung malakas kumain. Mas mauna mo siyang ma-harvest. Parang ganun. Kailangan mo nga sabay, o ang tawag dito, FIFO ka eh. Di ba? Mm. Ayun po. So, I suggest po, ganun na lang po yung gawin po natin. Stick tayo dito sa third trip. Kasi actually, 3% is the minimum. 5% yata yung maximum nito eh. Pero hindi nila napansin ko kasi sa 5%, madaming nasasayang. Sayang pera. Mm. Sabi na nasasayang, Sayang pera sa pagka pakain. hindi nila kinakain. Sir, Okay? question, na-try mo na yung chicken isaw, chicken intestine? Hindi, Pakain. na-try na namin pero ang pangit sa tubig. Consider mo rin Anong, consider mo sir yung paglinis mo ng ano. Consider oh, mo yung yung nabanggit nga kanina is parang masebo daw. ah, masebo siya. Pero So ngayon, ang ano kasi sige, 'di ba, ang sabi is parang dapat mapakuluan mo mabuti para mawala yung sebo. okay. So baka kulang lang sa kulo nung O intestine. sige. So gusto mo pang gumastos ka or mag-labor ka para lang magpakain ng ganun? Ay hindi, ang ano kasi, yung sa akin may poultry din kasi kami. So technically libre yung intestine on my end. Okay. So Ah, yun yung isa kong iniisip na ano if okay lang. Hindi, ano ko kung yun. meron kung hindi, ibig sabihin, sa amin, tulad sa akin, Oo. wala akong poultry. So, ang ginagawa ko, yung pinakamura. Mahal lang Mm, magkanong kilo ng isaw ngayon, sir? 80, 70. hindi ko kasi pinamimigay din lang namin eh. Ayun. Sa Mm, probinsya ba? Ay, isang poultry niyo, sir? Laguna, sir. Saan sa Laguna po? Rizal, Laguna. Malapit sa Ah, San Pablo. okay, okay. Ayun, sir. Following your question, pwede po sa inyo po yun kasi meron kang Mm, readily available. Tulad ko, hindi na po available sa akin yun. Kaya, finifeed ko kung ano yung pinakamura mm, from my end. Like yung mm, tamban. Binibili ko yung tamban mm, like 300, 600 pesos per banyera. Isang banyera, 35 kilos sa Malabon. Okay? Ngayon, mas madali din sa amin na parang hindi siya malabor na gagastos pa ako sa gas, tapos papakulon, mm, babantayan, yung ganong bagay. mm. So, yun po. Kaya ang binibigay lang namin ay yung readily available like tamban, kuhol, tsaka oyster. Etong Sir, dalawa na kanina lang. meron ka na banggit na Malabon, Malabon, Op, Maynila, Caloocan. opo, opo, Doon kayo bumibili opo, ng pagkain. opo. Magpa Doon sir, po. 600 pesos, 35 kilos na ano na yon, na tamban. Yes, yes. Ah, Kaya pag bumibili ako ng tamban, pinakita sa'yo ni Jean kanina, di ba, ang gaganda pa ng tamban? oo. Binibili Mm, ko sa mga 5 banyera. Oh, mm, yun. Hindi, may freezer naman kasi ako para sulit yung mm, biyahe ba? yung biyahe, oo. O sulit yung biyahe, sulit yung diesel. So, ayun. So, yung coil, So, dito ako, bumababa ka talaga ng Maynila para sa pagkain. ano po? Bumababa ka talaga ng Maynila para sa Yes. pagkain. Opo, mahal kasi sir dito pagdating na dito sa mapalengke dito. Okay, okay. Oh. Itong coil and oyster na to, ito yung high protein, ito yung high pro diet nila. Sir, meron pa ba tayong parang hinahalo pang mga vitamins I sa suggest wala na. Wala na. Ang ginagawa lang natin dyan, ang hinahalo lang natin ay, ito, secret lang nating lahat to squid oil.
this is to fast track or to fast track yung pagtaba nila. Kasi high in, parang fatty siya eh. Okay? Yan. So, hihalo natin squid oil. Nabibili lang sa Shopee, sir, yan. So, ang halo niyan is 2 tablespoon per kilo. Oh, liit lang. Hmm. Di ba? Mm. So, hindi siya magastos. Hindi siya magastos. Tinuro ba ni Jin yan kanina? Papagalitan ko pag hindi tinuro sa'yo. Tinuro, sir. Pinakita Tinuro. niya yung lagyan. Okay. Mm. Ayan yung squid oil. So, malinaw po tayo sa feeding management, ha? Yes. Okay po. So, tapos ngayon, ang next step natin, pinapakain nila, we're waiting for the fattening period. So, sa males, ang average niyan is 15 days. Except the 900 grams. Yung 900 grams pataas, 30 days yan. At ang female naman, automatic 30 days. Yun yung ating fattening period. Average tong 15 days sa males. Okay? So, period of fattening depends on sizes, gender, and quality during stocking, types of feeding habit, as well as water quality. Okay? Ayan po tayo. So, ito naman yung farming method using vertical box. So, number one, we can do grow out. Ito yung question mo kanina, sir. Ay, sorry. Number one, ito yung fattening. Yung 30 days of culture, ifa-fatten natin siya, then 1,000 to 1,800 pesos yung price. Ito naman yung question mo kanina kung pwede ba mag-grow out. Pwede po. From crablet size up to 7 months in 1 kilo, 1,000 to 1,800. Pero 7 months siya. Compared dito sa 30 days, di ba? So ngayon, ang question, alin po mas gusto niyo dyan sa dalawa? Yung fattening or yung grow out? Siguro mas maganda kung mapag-aralan lahat eh. Matry. But as of now kasi talaga, yung aim talaga is 1 kilo. Kasi yun lang kasi talagang customer na alam ko eh. Opo. So yun lang talaga ang meron akong customer. And yung katulad sabi mo kanina may 500 grams tapos kaya lang natin siya patabain to 570 Opo. and hindi Tama. tayo pwede mamili. Parang napapaisip ako, kayo ko ibebenta yung mga ganun pag below 1 kilo. Kasi may market ka na. Ang market mo kasi yung yung 1 kilo up, di ba? Oo yun Di ang gawin mo, sir, ganito. The real price of a kilo, yung king crab kasi is around 2,000 pesos pataas. Yan po yung export quality na. Pero following your premise na nabibili mo ang king crab ng 800 pesos, that's sobrang mura po nun. Sobrang mura pa yon? Sobrang mura, sir, nun. Ngayon, kung saan mo nabibili, sir, yan, I suggest, bilhin mo na lahat yun. Tapos sila ang ifaten mo. Okay. Pero kasi Parang pahirapan yun eh. ano? Pahirapan makakuha eh. Yun nga po. Di ba tulad nga po sinasabi ko, pahirap po talaga yun. Kasi katulad tayo, di ba, magbaboxes na tayo, di ba? So, ibig sabihin, maramihan na siya. Katulad kanina, nakabenta ako kanina. Pero, naipadala sa akin, gabing-gabi na. Tapos, isa lang ang nakuha ko. Isa lang ang nakuha ko. Order ng customer ko, 2. Isa lang ang nakuha ko. Tapos, syempre, pinaalam ko sa customer, gusto mo ba ituloy natin? Kaso, ang order mo, 2. Isa lang kaya ko ibigay. Pumayag na rin siya kasi may birthday siya. Ayun, yun yung dilemma lang natin. Oo. Diba? Sige po. So next, vertical crab farming is widely used for crab fattening production. So the price of the payat, regardless of the size, 250 to 350 per kilo. Sa wild, 500 pesos sa pond operator. After 30 days, ang benta niya na 1,000 to 1,800 pesos. Price of fatted full meat is 3 to 4 times higher than the thin crabs in the market. So, ito yung market code. OS means oversized female. So, that's 3, 4, 5. The first number is the grams. So, parang pag nalagay na 6, 600. Pag 5, 500. Ayan o. 4, 400. Yun po. So, pag babae, OS. Matataba, kompleto sipit, paa, may orange na alige. Yan po yung OS. Yung BBR, 300 grams and up, babae,
kalahati pa lang ang taba, yellow yung alige. Yun yung BBR. So, export quality na males, M means for males, then 1 kilo, 900, 8, 7, 700. So, lalaki matataba, kompleto sipit and paa. Local, yan yung mga payat-payat na po. So, other code. This is for the king crab, ah. Itong code po na to, yung OS tsaka M1. Pag sa pulahan naman po, ang tawag natin ay M2, M3, pero may R sa dulo. M2, male 200 grams, red. Okay? Pag female naman po, ang tawag natin sa kanila BB. Okay? Pag native crabs, yung brown tsaka violet, M2V. Yan po yung tawag po natin. Kuha po. Yep. Copy, sir. Okay. So, monitoring equipment. From your left, that's the refractometer to check yung salinity level. And the next 4 pictures, the API test kit. So, I suggest the brand API. Mas madaling gamitin, tsaka user-friendly siya. Okay? So, stabilizing agents. So, the calcium chloride, magnesium chloride, baking soda, povidone iodine, stability, and the prime. Okay? So, hindi naman masyadong gagamitin po yan. Dapat may nakatabi lang kayo dyan just in case na kailangan nyo mag-adjust. So, ito yung operating envelope. Ito na. Ito na yung kailangan mo. Ano tawag dito, Angelo? So, for example, the pH. Dapat within 7.5 to 9.0 yung level. Salinity, sa farm namin, 20. Hello, hello. Narinig niyo po ako? Yes, sir. Yes, sir. Dissolved oxygen should be more than 5 ppm. Kaya nga, sinasabi ko dito, use LP100. Temperature, Thank you, sir. 25 to 35 degrees. Ammonia, ito, ammonia. Ang ammonia natin, 0 or 0.25. Pag nag 0.5 na, stop feeding kagad. Okay? Malinaw po tayo dun ha. Pag 0.5, stop feeding. Nitrite, less than 50 ppm, 0.50 ppm. Nitrate, less than 50 ppm. Alkalinity, 120. Calcium, 300. Magnesium, 1,200 ppm. Salinity. Ngayon, ang rule of thumb natin dito is for every 1 kilo of salt, kailangan po niya ng 35 liters of water. Okay? Malinaw po yan ha. 1 kilo of salt, 35 liters of water. Ito na yung SOP. Ito na yung, Angelo, yung sa'yo. So, print mo to, idikit mo dun sa farm mo, at yan yung gagawin mong readings per day mo. Start ka sa pH, dissolved oxygen, temperature, salinity, ammonia, nitrate, nitrite, alkalinity. Okay? So, more or Yes, less, sir. two readings per day ka. 1 in the morning, 1 in the evening before feeding. Kuha po. Yep. Sir. Okay. So, cleaning and maintenance. Boxes are individually cleaned every 2 weeks. Parang masyadong maraming trabaho sa Sunday. Sunday, Ang daming reading, Sunday. hindi mo na mapapansin yan, sir. 1 to 2 minutes lang yan per reading. Maliliit na ano lang yun, tapos shake. Maliit lang yan, sir. Pagka nag-actual visit ka sa farm. Okay. And cleaning and maintenance. Boxes are individually cleaned every 2 weeks. So, we use power sprayer. Kumbaga, ino-off lang namin yung pump. So, pag in-off natin yung pump, obviously, bababa ang tubig, di ba? Kasi walang pumapasok na water. Magde-drain. So, that's the time that we use power sprayer for solid stock on the floor. Pero ang gagamitin natin tubig sa power sprayer ay yung non-chlorinated water. Okay? Sir, Mechanical. question. Ay, Yes. sorry. Yung napanood ko kasi kay Ras Aquaculture, Okay. ang nangyari sa system niyan, nagloko yung pump niya. So, namatay, naubusan ng tubig, na may mga namatay siyang crabs. So, hindi ba mas okay, or papaano ba maano na parang may limit lang yung water dun sa mga boxes kahit mamatay yung pump? Hindi buo yung nilabas ni YT. Ang nangyari noon is nasira yung pump, dalawa. Pinilit nilang ayusin yung pump kasi sir, probinsya yung sa kanila.
parang 10 hours pa yun hanggang Kuala Lumpur pa. Mm. So, hindi sila makakuha ng pump kagad. Mm. Tapos, parang ang nangyari noon, ang sabi niya noon, nung tinanong ko yun, sabi wala daw sasakyan. Parang nagkanda malas-malas. Mm. Kaya hindi sila nakabili kagad. Ngayon, hindi, yung crabs, for obvious reasons, 3 to 5 days walang tubig, buhay pa yan. Okay? Oo Nagkataon nga, lang no? kasi yan, 3 to 5 days, hindi pwede pa 3 days ng ano yun eh, ng walang tubig. Kaya Mm. nagtataka ako na bakit mamamatay ka agad ng ganun. So, merong behind it. May Mm. something behind it. So, hindi lang siguro nila nilabas. Mm. Pero ang tingin ko, kaya may mga namatay, nagkaroon ng salinity shock. Mm. Oo, kasi 'di ba yung ano, yung ang tagal na walang tubig, tapos bigla mo nilagyan ng tubig, yung dry na sila, tapos bigla mo tinubigan. So parang nabigla na naman sila doon Hinabol sa nila, no? salinity. Oo. Kaya ako sa farm, ginagawa ko ay always pagka brownout ako, meron akong extrang engineer genset para Mm. lang gumana lang yung pump. Halimbawa, okay lang na 8 hours hindi gumana yan, pero mamaya-maya, hanggat maaari, papatakbuhin ko dapat siya. So Okay. parang kung may backup generator tayo, ganon. Oh sir, malit lang naman sir, 60 watts lang naman yung kailangan mo sa 100. Okay. O, kung 60 watts yung kailangan mo, so dapat yung generator mo around 200 watts times 3. Maliit lang. Okay. Oo, yun lang yun. Sa akin lang sa farm, malaki lang yung sa akin kasi naka-centrifugal pump na po ako eh. Kung makikita nyo, hindi na po ako naka-submersible pump. Okay? Ayan, mechanical filters, let's clean them once a week. Or pag madumi na, protein skimmer, daily or weekly. UV light, we use sandpaper. May UV ka naman, Angela, no? Wala pa, sir. Bumili ka niyan, kailangan mo yan. Mm. Ito na, business opportunity, last for tonight. So we have two sources. Number one, the traditional crab farmer or the pond operator and the crab hunters. The difference nilang dalawa is the price lang. Sa operator, average price nila is 500. Sa hunters, 300 lang. Pag pinasok natin yun sa boxes natin, paglabas niyan, automatic ang price niyan, 1,000 to 1,200 pesos per kilo. Doon sa size na 250 grams pataas. Ay, 250 grams lang, okay, to 300. Okay? Ngayon, the sample computation. In a month, we have 2 cycles. Pag meals, 2 cycles per month tayo pag meals. Kaya ako, personally, mas gusto ko puro meal lang. So here, given, crabs na in-order natin from the pond operator, assume natin at 250 grams each, all meal. So we have 100 pieces. Cost of the crabs is 500 pesos. So 25 times 500, that's 12,500. Pagpalagay na natin may manpower ka, 1,500 per 15 days. Bakit 1,500 lang? Bakit maliit? Willing ka ba sir magpasahod ng 8,000 pesos per month? Tapos ang trabaho niya lang umaga tsaka 15 minutes lang sa gabi. 'Di ba? Ang gagawin na lang natin, i-add na lang natin doon sa sahod niya, parang extra niya lang, 'di ba? Mm. Oo. So feed 750 per 15 days, tubig with kuryente 800. Actually, mataas pa nga tong computation ko sa tubig at kuryente eh. Tapos pagpalagay na natin may mortality ka na 1,250. So total expense po is 16,800 pesos per cycle. So ngayon, yung 250 grams mo, napataba mo, naging 325 grams na siya. 90 times 325 grams, that's 29.25, 250 kilos times 1,000. Meron ka ng 29,250 gross. Less the expense 16,800, meron kang revenue every 15 days na 12,450. Okay? Mabuti, masama. Okay na Buti. din. Ano pa lang yan, di ba? 15 days, isang cycle. Isang cycle times 2. Ah. Mm. So meron kang 24 almost, di ba? 24,900. Ito ngayon ang catch diyan. So sir, pag sinabi mo 90 pieces, that's almost 100 boxes if you have Opo. 100 boxes. Yes, yes, yes. So ngayon, yung 24,900 mo na yan, lalaki pa yan. Bakit kamo? Kasi sir, Maliliit. in-assume natin maliliit eh. Tapos all male. Mm. Paano kung meron kang
Malala. Ito magpalagay na natin na all male din. Pero ang size mo is 400, 500, 800, and 900 grams. So, ibang presyo to. Ito kasi, ang presyo na nitong 400, ito, pagpalagay 400, 500, pagpalagay mo na 1,200 pesos per kilo, ang 8,916. Ang 1 kilo, 22. Eh kung yan yung mga dumating sa'yo, hindi of course yung 24,900 mo per month, mas lalaki, di ba? Correct? Yep. Yes, sir. Kasi ibang presyo ibang presyo niya eh. So, yun yung ibig ko sabihin na weight of the crabs are always in assorted sizes when delivered. The lowest only is 250 grams. So, our computation is based on the lowest size of the supplier. Hence, net revenue will always increase. Ayun po. So, questions po? Wala naman. Wala naman. Ngayon, Kasi, ito na yung ito kasi nasa 90, ang starting is parang 30 to 50. ngayon, ito na. Problem natin is assuming na, ito na lang idadagdag nyo sa inyong business model. Crab trading. Crab trading is usually called the fast break trade. This is usually done in a day or two. You can have a margin of 70% up to 150% depending on the season. This kind of business model using RAS is usually done by those farmers who have built their existing and incoming clients so they can always have stocks on their boxes without waiting for their fattened crab. So ngayon, ito pong business model na to, para to dun sa may, halimbawa, may existing customers ka na, malakas ka na, kilala ka na, and dun sa mga nagsisimula na gusto ka agad makilala. Ngayon, itong method po na to, para po lagi po tayong may nabibigay sa ating mga kliyente. Okay? Hindi naman pwede, Sir Dale, pabili ako. Sasabihin nyo, ay wala pa ako ngayon, sa 15 pa yung harvest ko. Di ba? Baka hindi na bumili sa yun. Ha? Oo. Nakaka-bad shot. Di ba? So, baka hindi na bumili. Ngayon, kahit papano, dun sa system mo, mag-alat ka dun kahit 30% of your boxes, gawin mo for crab trading. Ano yung crab trading? Ang gagawin natin, bibili na tayo ng good size crabs. Tapos magma-margin lang tayo ng 100 to 200 pesos. For example, ito yung crab sizes na binili ko. M3, 4, 5, 6, and OS5, OS6. Ito yung prices niya. Okay, so halimbawa Friday, kasi ako sir sa farm namin, malakas ako ng weekend, Saturday, Sunday. Ubus yun. Kulang ang 50 kilos ko for Saturday, Sunday. So, ngayon, may times na kung wala akong crab trading, hindi ako makakapagbenta ng mga crabs sa mga kliyente. Kasi, inaantay ko pang mafatin yung crabs, di ba? So, ngayon ginawa ko, binuo ko tong idea na to na kahit papano, meron ako nabibigay sa kliyente ko. So, tuwing Friday, bumibili ako ng good size crabs. Okay? Good size crabs yan, bibiling ko na sa exporter yan. So, mataba na yung mga yan. Papatong lang ng 200, 300 or more. Tulad dito, malaki patong ko. Yung 26 na puhunan ko, nung Sunday, ang total sale ko is 44,000 pesos. So, tumubo ako ng 17,000 pesos in 2 days. Gets nyo? Yes, sir. Oo. So, kumbaga, ano lang to, additional lang natin. So, kumbaga, i-discarte mo lang na, kasi ang sasabihin ng tao, ay putya, bibili ako doon kay Paolo kasi maganda yung crabs niya doon, lahat malinis. Okay? Pinataba niya doon, sigurado pinataba niya yun doon. So, ito mga to, ito yung, para lagi ka lang may nabibigay, hindi ka na, I mean, wala kang tinatanggihan. Di ba? Pangalawa, ito yung pinakamagandang business gagawin mo pagka nagsa-start ka pa lang. Bakit? Para makikita mo na kagad yung ano mo na may nabebenta ka na kagad. Kumbaga patong ka muna ng konti para nagpapakilala ka kasi. Di ba? So ngayon, of course, ang bibili mo na yung matataba. So pag pumunta doon, ay kay Dale, magaganda yung alimango nun. Matataba. So ngayon, unti-unti ka na nagdadagdag ng ano mo, ng halimbawa, meron kang 30 pieces na magaganda, so yun yung binibenta mo. So habang nandun, naka-order ka nung payat mo na pinapataba mo siya. So pag nagsabay sila, mas malaki yung kikitain, di po ba? So ayun po. Saan ka pa nakakaano ng mga good size na maliban sa kay
Or kay exporter ka lang? Exporter lang ako para sigurado na ako. I mean, Mm. babayaran ko na yung premium price niya. Pero Mm. pero maganda talaga dahil hindi naman papasa sa export yun kung ano, di ba? Oh, Kung sa bagay hindi. na-graded na lahat yun. Graded na lahat siya. Sir, may isa akong question. Katulad kanina, di Yes. ba, nasabi ko na nakakuha ko ng alimango, di ba? Oo. Pero yung alimango na binigay sa akin, fresh talaga sa mud farm niya. So may putik-putik pa siya. So Oo. syempre, yung niluto namin, nilinis natin. Eh kung katulad nito, kukuha ulit tayo, tapos may mga putik-putik pa, tapos ilalagay pa natin sa boxes natin. Paano yung procedure? Isa-isa lilinisin? Hindi, sir. Di ba, may putik yan. Assume mo na kinuha mo kay exporter, may putik pa kasi bago dating sa kanila, di ba? Tapos grenade Oo. nila, madumi pa. Pagka ano niyan, make sure na Yung ilalagay, kasama rin siya sa fattening, kunyari doon sa fattening, kasama din siya. o Not hindi, exactly not lagay, exactly export. lagay mo lang sa boxes mo, nilinis yun dun. Siya yung putik sarili ng aalis yun? Maalis yun, sir. Maalis yun. Lilinisin nyo yun. Kaya ka may filter eh. Okay. Lumalambot ang putik sa tubig. So, maski na may putik yung alimango, hayaan na natin yun. Tsaka, di ba, tsaka mawawala, sir, yan pag nag-acclimate ka. Okay, okay. Okay, okay. Pag, yun yung first step mo, yung bababad mo, di ba? Sa Oo. acclimation process mo. Doon pa lang, sir, naalis na yun. Okay, gets. Oo. Kasi sa amin, nilinis pa namin isa-isa yun. Yeah, ito yung bentahe mo, sir, ngayon. Ang bentahe mo ngayon, yung malinis yung crab mo, hindi lasang putik. Ang layo ng difference ng galing pond na pinasok mo ng RAS. Kaya ako ginagawa ko, Thursday, bumibili na ako from the export para pagkagabi or pagkagabi, nasalang ko na siya dun sa loob ng crab boxes ko, nakatali. Yan yung sinasabi ko na 3:1. Kahit Oo. tatlong crab sa loob ng isang box, nakatali naman sila. Di nandun lang sila. Para pag may nag-order na, alam ko na hindi na ako magtatali. Nakatali sila hanggang Sunday. So, hindi din ako magpapakain hanggang Sunday. So, tulad yan, dahil Sunday may mga natira, tinanggal na ni Jin sa tali kanina. Mm. Tapos Mm. yan yung pampataba niya na. Anong ano na namin, papakainin na Pampataba namin siya. din. Hindi na sir, mataba na yun eh. Kumbaga, for out na yun, yun yung mga una kong i-out pag may nag-order. Okay. Mm. So, ayun po yung ating model. So, dalawa model natin, crab trading and crab farming. Sabi ko nga sa inyo, we maximize our investment. Kasi nga, yung other people, ang gagawin lang yan, ang reklamo na lagi, wala, alibawa, yung mga tamad or walang kakilala, wala akong makuhang source ng payat eh. Yun yung na kailangan natin source ng payat. Hindi ko wala akong makuha ng source ng payat, hindi kumuha ka muna ng maganda. Di ba? Hmm. Kumuha ka ng maganda, tapos magpatong ka. Pag nakilala ka na dyan, dire-diretso na eh. Baka nga, hindi ka na kumuha ng payat eh. Mm. Di ba? Yun yung advantage natin from the fund operators. Tayo kaya natin buhayin yung crab more than 5 days. Sila, pag hinarvest nila yung kailangan na nila ibenta within 5 days yun. Otherwise, mamamatay. Lugi sila. Di ba? Nagets nyo Ah, po? Yes, hindi sir. ko pa alam kung paano yun yung 5 days na yun. Hindi, yung 5 days, ibig ko sir sabihin, yung crabs kasi, kaya nilang tumagal without water ng 5 days. More than 5 days, mamamatay na po sila. Okay? And even without eating? Yes, kasi sir, di ba makikita mo, pagka halimbawa yung Matiga Rojas, pag nag-harvest sila na sa Rojas ng January 1, so pag nag-harvest sila dun, isang harvestan ng lahat yun. So, second, third day nun, dadalhin dito sa Manila. O mga 3 days dito sa Manila, kailangan nabenta na nila. Kung hindi mabenta kagad yun, mamamatay yung mga alimango niya. Lugi na kagad siya. Hmm. Hmm. Okay, nag-gets po? Oo, oo. Ayun po. So, yung ating seminar for tonight. May questions pa po tayo or clarifications at mag Q&A. Yung kanina nabanggit mo yung export, so wala na rin siyang linis-linis, to kasama na yung putik nandun na, no? Opo. Ibagsak mo lang siya, sir, dun sa ano na yun. Kaya ako, nilalagay ko ng Thursday. Kung may putik man yan, pagdating ng Sabado yun, malinis na yan. Okay. Oo. Kaya mapapansin mo na madumi pag nakita mo yung protein skimmer mo sobrang itim. Mhm. Opo. Is there something as too much UV?
Kasi sabi mo parang maximum parang pag ganito ang timbang, 4 ang ilagay natin. Wala sir, wala naman. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang importante dito, maganda yung biological filter mo. Oo. Hmm. Kasi nga, tuwing nagsasalang ka ng crabs, lagi nagsushoot up ang ammonia. So eventually, Mm. kailangan mo talagang pagandahin yung ano mo, yung biofilter media mo. Kaya Oo. pagandahin mo na, Sir Angelo. Ayun nga sir. Sir, may iniisip ako ngayon kasi ang target ko sana is may mailabas ng December 23. Okay. Ang kaso, since based dito sa ano natin, sa Hindi ka lecture natin abot. ngayon, Hindi ka hindi abot. aabot. Yun nga. Hmm. So, ang isa kong iniisip, let's say, Crab maayos, trading. yun, mag-trading. Yun ang munang Yes. iaano ko. Yes. Oh, hayaan mo na Mm, muna, wag mo na ipilit. Kumbaga, di mm, sige, ano ko muna, bili ka muna sa mga exporter. Bumili ka at mm, premium price. Pero I suggest bumili ka muna ng mga male. Ang bibilin mo sa kanila, yung mga red. Para mura, male red. red. Male red. Yung Mm, M2, yung male red, tsaka BB. Kasi mura yun eh. mm. Oo, wala pang 1,000 pesos yung mga yun. Tapos malalaki pa. Sige sir, So Oo. yun yung sa muna. trading, 'di ba? If we're going to go that route muna, pero parang kanina sabi mo kailangan natin muna pabuhayin yung bakterya ng 1 buwan. Yes, definitely. Importante yun. So Ang hindi pa sinang, so in my case, hindi pa ako pwede mag-trading kasi kailangan buhayin ko pa muna yung kahit, bakterya kahit ko. naman, kahit si Angelo, hindi pa rin pwede. Kasi nga bubuhayin niyo pa yung bacteria. What he's trying to say is, pagka nag-fattening ka, parang 2 buwan ang kakainin mo eh. Okay? Okay, meaning, halimbawa, ah 1 month na. So, magsasalang ka na ng crabs, di ba? Ah, Pag nagsalang ka, sir, ng crabs, hindi naman 100 kagad ilalagay mo dun eh. Little by mhm. little pa yun. Oo. O, so ngayon, gusto niya nga, ang hinahabol, sir, natin is yung December. Para Oo. makabenta ng December. So, ganun muna daw yung gagawin niya. Kumbaga, mga gitna ng December, ayan, Angelo, ang tip ko nito, gitna ng December, punuin mo yung Yes boxes mo sir. ng good. Mm, Para may out ka ng December 23 kung kailan nag-shoot up yung presyo. sige sir. Thank you sir. Oo, ganun ang gawin mo. Ako, hindi na ako mag-out ng December eh, mga first week, second week. Ay, hintayin mo na sa ano. Hindi na ako nag-out yan. Ah, Wala na akong pakialam dyan. Kahit bumili kayo, wala akong stock. Magkita tayo sa December paano kaya hanggang, ano nun, sir? Si exporter, baka hindi din maglalabas kaya siya. ano. Kunwari, Maglalab, maglalabas mo kaya si exporter nun. ang kay exporter, at sinasabi ko nga sa iyo, sir, pag may dumating na crabs kay exporter, kailangan niya i-dispose kagad yun. Kasi Ay, nga, oo, kasi wala siyang way para mapatagal. yes, Okay. yun yung advantage natin. Mm. Okay? So, Yes. clear po tayo. Clear, sir. Oo. Clear. Ayun. So, that's it for our lesson. So, si Sir Dale naman yung actual. So, schedule mo na lang ako, no, Sir Dale. Sige. Sige po, sige po. I'll send the slides later or tomorrow, tapos yung pati itong recording, Sir. no? Thank you, sir. Mm. Okay, sige, sige. Okay. Thank Salamat, you, sir. salamat. Magandang gabi. Magandang gabi, sige. Pag may questions kayo, message nyo lang ako, ah. Yes, Okay, okay. sir. Thanks. Sige, salamat, salamat. So, paano? Paano yung stop recording ngayon? Okay, thank you, sir. Thank you. Ayun na naman Bye-bye. gumana. Ah, Kabagal. sir, pag may question ka, message ka lang sa akin, ha? Sure, thanks. Okay, okay, sir. Bye-bye, bye-bye.